Ika-73 kabanata, sa pagpapatuloy. Malapit nang tumama ang sunod-sunod na suntok ng Blood Demon sa ating bida. Ang bawat suntok ay naglalaman ng nakakatakot na puwersa na tila kayang wasakin ng anumang hamarang sa kanyang daraanan. Maging ang hangin sa paligid ay nagkakagulo dahil sa bigat ng kanyang kapangyarihan at nagkakaroon ng malalakas na alon na umaabot sa malayong bahagi ng labanan. Ilang sandali pa, isang napakalaking pagsabog ang sumabog sa himpapawid dulot ng mabangis na banggaan ng kanilang mga puwersa. Ang tunog nito ay tila kulog na sumabog sa gitna ng kalangitan at umalingawngaw sa buong kabundukan. Ang lakas ng impact ay umalingawngaw sa buong lugar at naramdaman maging ng mga sundalong nasa malayong distansya. Nayanig ang lupa at kumalat ang malalakas na alon ng hangin sa lahat ng direksyon, dahilan upang manginig maging ang mga puno at malalaking bato sa paligid. Napanganga na lamang ang mga sundalo ng Heavenly Demon Cult nang makita ang pangyayaring yun. Hindi nila inakala na may taong kayang harapin ng harapan ang isang halimaw na tulad ng Blood Demon. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng Blood Demon habang makikita ang matinding pagkainis sa kanyang mukha. Ang mga ugat sa kanyang noo ay bahagyang umumbok habang pilit niyang inuunawa ang nangyari. Napasabi siya sa kanyang sarili, paano? Paanong nagawa niya yon? Hinarang niya ang lahat ng 7 suntok gamit lamang ang kanyang mga kamao. Naharang niya ang lahat. Makikita ang ating bida na natatabunan ng alikabok habang patuloy na bumabagsak ang mga tipak ng bato mula sa ere. Gayunpaman, nananatili siyang nakatayo na para bang wala siyang natamong pinsala mula sa naganap na banggaan. Dagdag pa ng Blood Demon habang nakikita ang ating bida na nakangiti lamang, hindi ko kailanman naisip na may taong umiiral na kayang pigilan ako ng ganito. Napatikom ang kamao ng Blood Demon. Bahagyang nanginig ang kanyang braso dahil sa matinding emosyon na kanyang nararamdaman. Napasabi pa siya sa kanyang sarili, sa pagdaan ng mga taon, ang Blood Demon Fist Art ay lumago mula 9 na suntok hanggang 12. Naalala niya ang kanilang naging salpukan at napaisip, ngunit hindi ko man lamang nailabas ang huling 3 suntok. Muli siyang napasabi habang napapatingin sa kanyang baluting naiupi dahil sa banggaan, akala ko ay wala ni isang kahinaan sa aking Blood Demon Fist Art, ngunit nabutas niya ito ng ganito kadali. Paano niya nagawa iyon? Samantala, makikita ang ating bida na nakangiti habang ang kanyang mga mata ay nagkulay dugo. Ang kanyang titig ay puno ng kumpiyansa at tila walang kahit kititing na pag-aalala sa kanyang kalaban. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga pangyayaring naganap noon. Isa itong alaala na nagbigay sa kanya ng dahilan kung bakit siya napunta sa lugar na ito. Makikita ang isa sa kanyang mga kasamahan na nagsasanay ng mga sundalo ng Heavenly Demon Cult. Seryoso ang mukha nito habang binabantayan ang bawat galaw ng mga mandirigma at itinatama ang kanilang mga pagkakamali. Naalala rin niya si Mayong Hayan na abalang pinag-aaralan ang lugar kung saan magaganap ang kanilang laban. Nakakalat sa mesa ang maraming mapa at tala habang sinusuri nito ang bawat detalye. Pumasok noon ang ating bida at sinabi, ano? May nabubuo ka na bang plano dyan sa ulo mo? Agad na tumugon si Mayong Hayan, oo. Dagdag pa niya, sa tingin ko ay kaya nating pamahalaan ang ibang lugar, ngunit may isang lugar na patuloy na bumabagabag sa akin. Napatingin sa mapa ang ating bida at nagtanong, saan? Agad na itinuro ni Mayong Hayan ang isang bahagi ng mapa gamit ang kanyang daliri at hindi inalis ang kanyang tingin doon. Hidden Demon Peak, ang pinakamalayong tuktok sa 7 tuktok ng 7 Demon Peaks. Patuloy niyang paliwanag habang nakaturo sa mapa, ang hilaga, timog, at kanlurang bahagi nito ay puro matatarik na bangin. At sa silangang bahagi naman, kung saan may makitid na daanan. Nagtayo sila ng pader na umaabot sa 10 jang ang taas. May pagtataka sa mukha ng ating bida habang masusing sinusuri ang locus yung tinutukoy sa mapa. 10 jang. Tumango si Mayong Hayan. Oo, bukod pa roon, may ilang mekanikal na formasayon at mga barrier formation din daw na nakalatag sa lugar na yun. Napasabi ang ating bida, kahanga-hanga. Bahagyang napangiti si Mayong Hayan. Mukhang talagang naghanda sila para sa isang tunay na digmaan. Sumagot naman ang ating bida, kaya? Ano ang palagay mo, Estratiga? Muling tumingin sa mapa si Mayong Hayan at pinag-isipang mabuti ang bawat posibilidad bago sumagot. Matagal bago natin makuha ang lugar na yon. Sa tingin ko ay mas mabuting pabayaan muna natin yun at kunin na lamang ang iba pang 6 na tuktok.
Muling napatingin ang ating bida sa mapa habang pinag-aaralan ang kabuuang sitwasyon. Hindi maaari yun. Tumingin si Mayong Hayan sa kanya. Balak mo talagang sakupin ang lahat ng 7 tuktok? Tiningnan siya ng ating bida ng diretso sa mga mata. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Bahagyang nagulat si Mayong Hayan. Paumanhin, sinabi ng ating bida, maaaring may depensa rin ang iba pang 6, pero hindi kasing higpit nito. Sa tingin mo, bakit tanging ang lugar na ito lamang ang pinatibay ng husto? Tila natauhan si Mayong Hayan sa sinabi nito at unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Seryosong sinabi pa ng ating bida sa kanya, may mahalagang bagay doon. Hindi ko alam kung ano yon, pero siguradong may bagay roon na kailangang protektahan ng Blood Demon Cult sa anumang halaga. Napasabi si Mayong Hayan, tama ka. Paano ko hindi yun naisip? Sa teknikal na usapan, ang lugar na ito ang nagsisilbing pangunahing choke point o harang ng buong bulubundukin. Kaya lang, masyadong matatarik at mapanganib ang mga bundok sa paligid, at napakalayo rin ito sa pangunahing tore kaya kadalasan ay hindi ito itinuturing na isang mahalagang estratehikong lokasyon. Kung iisipin, parang may isang bagay silang pilit na itinatago o pinoprotektahan sa lugar na ito, sinabi pa ni Mong Hayan na, ngayon ay kahit papaano, nagsisimula ko ng mahulaan kung bakit. Mas malinaw na sa akin ngayon kung ano ang maaaring dahilan sa likod ng lahat ng paghahandang ito. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na, eksakto, may kinalaman ito sa Hidden Demon Peak. Sigurado akong nasa lugar na yun ang sagot sa lahat ng ating mga tanong. Sinabi sa kanya ni Mong Hayan na, sinabi ni Chon Taejong na walang magaganap na malalaking labanan sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan. Kaya may oras pa tayo para imbestigahan ang Hidden Demon Peak, pero, kung may hindi inaasahang mangyari, maaaring magbago ang lahat ng ating plano. Agad namang napasabi ang ating bida na, kung mas maagang sisiklab ang isang malawakang digmaan kaysa sa inaasahan, maaaring mapahamak ang Red Moon. At kapag nangyari yon, baka hindi na natin siya mailigtas sa tamang oras. Dagdag pa niya habang bahagyang napangiti, kung ganoon, ano ang plano mong gawin? May naiisip ka na bang paraan upang maiwasan ang pinakamasamang sitwasyon? Habang nakatingin si Mong Hayan, sinabi niya na, umalis ang Chief Inspector kasama sina Ma Kyong at Dan An Rayong. Abala rin sila sa kani-kanilang misyon kaya hindi natin sila maaaring asahan sa pagkakataong ito. Sinabi naman ng ating bida na, kailangang sanayin ni Machon ang watak-watak na grupo na nandoon. Malaki pa ang kakulangan nila sa karanasan at kailangan nilang humanda para sa paparating na digmaan. Napalingon siya sa labas habang sinasabi pa na, at ang ating strategist naman ay kailangang mag-focus sa pagpaplano ng mga operasyon at sa pagkontrol sa buong sitwasyon. Kaya kailangan kong pumunta ng mag-isa. Kailangang bumuo ng plano ng strategist at manatili rito upang mamuno. Kaya mukhang ako na lang mismo ang pupunta sa Hidden Demon Peak. Nagulat naman si Mong Hayan at napasabi na, patawad. Pupunta ka sa Hidden Demon Peak ng mag-isa. Hindi ba't masyado yung mapanganib kahit para sa iyo? Muling sinabi sa kanya ng ating bida na, masyadong matatagalan kung iisahin pa natin sila. Wala tayong sapat na oras para maghintay at kumilos ng dahan-dahan. Nakatingin sa kanya si Mong Hayan at sinabi na, at ano naman ang eksaktong gagawin mo doon ng mag-isa? Hindi mo naman balak lusubin ang buong lugar nang walang plano, hindi ba? Napangiti naman ang ating bida at sinabi na, anong gagawin? Siyempre, wawasakin ko ang lugar na yun tsaka ako babalik. Kapag gumuho na ang kanilang mga depensa, kusa na ring lalabas ang mga lihim na pilit nilang itinatago. Napasabi na lang si Mong Hayan na, hindi naman siguro magiging ganoon kadali ang gawaing yan. Kahit ikaw ay maaaring mahirapan sa lugar na yun. Habang tumatayo ang ating bida, sinasabi niya na, ipaubaya mo na sa akin ang bahaging yan. Siguraduhin mo na lang na makikipagtulungan ka kay Machon at maayos ninyong mahawakan ang iba pang mga lokasyon. Huwag mong hayaang magkaroon ng problema habang wala ako. Tumayo na rin si Mong Hayan habang sinasabi na, mag-iingat ka, pakiusap. Hindi ko gusto ang pakiramdam na ito. Habang papaalis ang ating bida, tahimik naman siyang pinagmamasdan ni Mong Hayan. Makikita sa kanyang mga mata ang pag-aalala kahit pilit niya itong itinatago. At pagkatapos ay makikita ang isang mataas na bangin na tila walang katapusan ang lalim. Tumalon siya mula rito papunta sa ilalim ng walang kahit kaunting pag-aatubili.
Ang kanyang katawan ay mabilis na bumagsak na tila isang bulalakaw na bumabagtas sa kalangitan. Pagkatapos ay makikita na siya sa lupa na bumaba ng napaluhod ang isang tuhod. Bahagyang yumanig ang paligid sa lakas ng kanyang paglapag. Muli siyang naglakad habang sinasabi na, mas madali ito kaysa sa iniisip ko. Nakarating ako rito nang walang anumang sagabal. Mukhang hindi naman ganoon kahirap ang lugar na ito sa unang tingin. Bigla naman siyang nagtaka at napatingin sa makapal na ulap sa paligid. At pagkatapos ay tahimik siyang napatingala sa itaas. Habang mas matagal niya itong pinagmamasdan, mas lalo niyang napapansin ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Napangiti siyang sinasabi sa kanyang isip na, kaya naman pala, isa itong formation hindi nakapagtataka kung bakit walang sino man ang madaling nakakapasok dito. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang sinasabi na, wala akong marinig kahit isang tunog. Lubusan itong nakakulong at hiwalay sa mundo sa labas. Para bang ibang dimensyon ang lugar na ito. Tumigil siya sa paglalakad. Tila nakaharap siya sa isang mataas na pader habang nakatingin dito. Ang laki nito ay sapat upang takpan maging ang tanawin sa likod nito. Napangiti siya at sinabi na, masaya ito. Matagal na rin simula nang may nakita akong bagay na nakapagpapainteres sa akin ng ganito. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang nakatingala sa bilog na buwan na, kabilang na ang mga ginawa ni mong hayan, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Wala akong ideya na may umiiral palang ganito katumpak na formation. Pati ang buwan na yan, mukhang totoong totoo. Kung hindi ko alam na nasa loob ako ng isang porma sayon, maloloko rin ako nito. At pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Mula sa malayo, nakita niya ang mga taong nakasakay sa kabayo. Mabilis silang lumalapit habang nag-iiwan ng makapal na alikabok sa kanilang dinaraanan. Makikita ito sa malapitan habang tila nag-uunahan ang mga ito sa pagpapatakbo ng mga kabayo. Ang malalakas na yabag ng mga kabayo ay umalingaw-ngaw sa buong kapatagan. Napangiti naman ang ating bida nang makita niya yon. Tila mas lalo pa siyang nasasabik habang papalapit ang mga ito. Pinalibutan siya ng mga ito habang tahimik lang siya sa gitna. Kahit napapaligiran na siya ng mga armadong tao, nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Tinanong siya ng tila leader ng mga ito na, sino ka? Tumugon naman ang ating bida na, oh, nakakapagsalita pa pala ito. Mukhang mapagkakamalan ko nga kayong totoong tao. Kung hindi ako maingat, baka isipin kong tunay kayong mga bantay ng lugar na ito. Muling sinabi nito sa kanya na, wala akong pakialam kung sino ka man. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bumalik ka na. Ito na ang huling babala ko sa iyo. Nakangiti naman ang ating bida na, huwag na lang, salamat. Hindi ako naglakbay ng ganito kalayo para lang umatras ngayon. Biglang bumigat ang hangin habang pinatatakbo ang mga kabayo na sinisigaw pa na. Sinayang mo lang ang huling pagkakataon mo para mabuhay. Ngayon ay wala nang makapagliligtas sa iyo. Tumayo naman ng may bigat ang ating bida habang ang alikabok ay makikita sa paligid. Dahan-daang nagsimulang umikot ang kanyang aura at tila bumigat ang buong kapaligiran dahil sa kanyang presensya. At dito na po nagtatapos ang ika-73 kabanata.